Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo sa ating pag-aaral at pagninilay-nilay sa salitang nagbibigay ng liwanag at lakas sa ating buhay. Sa ating oras na ito, tayo ay magkakaroon ng isang napaka-espesyal na paksa na tiyak na magdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya at sa mga biyayang nakalaan para sa atin mula sa ating Amang nasa langit. Ang tema natin ngayon ay makapangyarihang panalangin mula sa awit 9:1, Nais ka ng Diyos na pagpalain. Alam natin na ang Salmo 91 ay puno ng mga pangako at mga paalala mula sa Diyos tungkol sa kanyang proteksyon at pagmamahal. Sa mga panahong tayo ay may mga pagsubok at hamon sa buhay, ang mga salita ng salmong ito ay nagsisilbing kalasag at kanlungan habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya. Mahalaga na tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga saloobin, mga takot at mga pag-asa. At sa oras na ito, nais kong hikayatin kayong sumali sa akin sa pagninilay-nilay sa mga taludtod ng Salmo 91. Dito, makikita natin kung paano ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Ipinapakita ng Salmo na ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago anuman ang ating mga pinagdaraanan. Ito ay isang paalala na tayo ay mayroong kanlungan mula sa kanyang mga bisig at sa kanya tayo ay ligtas. Kung ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok o kung ikaw ay nag-alala sa hinaharap, ang mga salitang ito ay tiyak na makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Ngunit mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang ugnayan sa Diyos na dapat nating pahalagahan. Kaya naman, habang tayo'y nagtataguyod ng ating pag-aaral sa Salmo 91, iniimbitahan ko kayong ipaalam ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang mga bagay na nais ninyong ipanalangin? Ano ang mga pangako ng Diyos sa salmong ito na tumimo sa inyong puso? Sa bawat pag-subscribe ninyo sa ating channel, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na komunidad ng pananampalataya. Ang inyong suporta ay nagbibigay lakas sa atin upang ipagpatuloy ang ating misyon na ipakalat ang salita ng Diyos at ang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para sa mga susunod na video na puno ng inspirasyon at mga aral mula sa banal na kasulatan. Sa ating pagninilay-nilay sa Salmo 91, hihimayin natin ang mga taludtod na nagtuturo sa atin ng mga paraan kung paano natin maipapakita ang ating pagtitiwala sa Diyos. Tayo ay bibigyan ng pagkakataon na ideklara ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay at sama-sama tayong mananalangin sa mga bagay na ating kailangan. Ang Salmo 91 ay hindi lamang para sa mga oras ng pangangailangan, kundi ito rin ay isang paalala na ang ating Diyos ay laging nandiyan, handang makinig at tumulong. Sa bawat pagbigkas ng mga salitang ito, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pagmamahal at biyaya. Kaya't samahan ninyo ako mga kapatid sa ating paglalakbay sa Salmo 91. Halina't tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya at sama-samang ipahayag ang ating mga panalangin sa Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Tayo ay ipagdasal natin ang bawat isa at ilapit ang ating mga puso sa Kanya. Muli, ako'y nagagalak na makasama kayo sa video na ito. Huwag kalimutang iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at isama natin ang bawat isa sa ating mga panalangin. Magpatuloy tayo sa ating pag-aaral at pagninilay sa mga biyayang nakalaan sa atin. Naway ang ating Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng lakas at gabay sa ating mga buhay.
Salamat sa inyong pakikilahok at patuloy tayong maglakbay kasama ang Diyos. Ang Salmo 91:2 ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang katotohanan tungkol sa ating relasyon sa Diyos. Ang mga talatang ito ay nagsasaad, ang naninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan. Dito, makikita natin ang imahen ng isang kanlungan, isang ligtas na lugar kung saan tayo ay tinatanggap at pinoprotektahan. Ang lihim na dako na tinutukoy dito ay sumasalamin sa mas malalim na pagkakaunawaan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito basta isang simpleng lugar. Ito ay isang estado ng puso na puno ng tiwala at pananampalataya. Ang pagkakaroon ng lihim na dako ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaligtasan, kundi higit sa lahat ito ay tungkol sa espiritual na koneksyon. Sa ating mundong puno ng takot at kawalang katiyakan, ang pamumuhay sa ilalim ng kanlungan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundong ito. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagiging ating sandigan sa mga pagsubok at mga hamon na ating kinakaharap. Sa susunod na talata, sinasabi, sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Dito, makikita natin ang pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagtanggol. Ang pagkilala na Siya ang ating kanlungan ay nagpapalakas sa ating loob. Sa mga oras ng kagipitan, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na may kapangyarihan at pagmamahal. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga pagsubok ng buhay. Madalas, ang mga tao ay nagiging abala sa pagkahanap ng seguridad sa mga material na bagay o sa ibang tao. Ngunit ang Salmo 91:2 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa Diyos. Siya ang ating mapagtataguan, ang ating kalakasan sa oras ng pangangailangan. Sa Kanya, tayo ay makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi maiiwasan. Ngunit kung tayo ay nananatili sa Kanya, makakakita tayo ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat sa Kanyang salita. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating nararanasan, mayroon tayong Diyos na handang umalalay at magbigay ng lakas. Sa pagkakataong ito, mahalaga ring tandaan na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi isang one-sided affair. Kailangan nating lumapit sa Kanya, magtiwala at makipag-ugnayan. Ang pagdarasal at ang pagsunod sa Kanyang kalooban ay nagiging daan upang tayo ay maging mas malapit sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay daan para sa Kanyang mga pagpapala na bumuhos sa ating buhay. Ang Salmo 91:1 ay isang paanyaya na tayo ay lumapit sa Diyos at maging mas malapit sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay dapat maging aktibo, hindi lamang sa mga oras ng kagipitan, kundi maging sa mga araw na tila payapa. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naway patuloy tayong magtiwala at humingi ng Kanyang gabay. Sa paggawa nito, tayo ay hindi lamang nagiging mga tagatanggap ng Kanyang mga biyaya, kundi tayo rin ay nagiging mga tagapagdala ng Kanyang liwanag sa iba. Sa huli, ang Salmo 91:1-2 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay protektahan at pagpalain. Ang Kanyang pag-ibig at pagkalinga ay walang hanggan. Sa ating paglalakbay, naway patuloy tayong magtiwala sa Kanya at makatagpo ng tunay na kapayapaan sa Kanya. Sa Diyos, tunay na makakahanap tayo ng kanlungan at kaligtasan. Sa Salmo 91:3-4, nag-aanyaya ang Salmo sa atin na isaalang-alang ang mga pangako ng Diyos sa mga panahon ng panganib at takot. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng Kanyang wagas,
na pag-ibig at pagnanais na tayo ay iligtas mula sa lahat ng uri ng panganib. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon na puno ng takot, pangamba at mga pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay tila mga bitag na naglalayong humadlang sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Subalit, sa mga talatang ito, ipinapaabot sa atin ng Diyos na Siya ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Ang Diyos ay nag-aalok ng isang matibay na proteksyon, isang uri ng kanlungan na hindi matutumbasan ng anuman sa mundong ito. Sinasalamin nito ang kanyang malasakit at pagmamalasakit sa atin bilang kanyang mga anak. Ang mga panganib at salot na binanggit ay maaaring kumatawan sa mga hamon na hindi natin nakikita, mga takot na nagmumula sa ating paligid, mga sakit at iba pang banta na maaaring sumubok sa ating pananampalataya. Ngunit sa ating pagtitiwala sa Diyos, natutunan nating hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Siya ay kasama natin, nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa ating mga puso. Ang simbolismo ng mga pakpak at mga balahibo ay nagpapahayag ng mas malalim na mensahe ng proteksyon at pag-aalaga. Parang isang inahin na nagtatakip sa kanyang mga sisiw, ginagampanan ng Diyos ang papel na ito sa ating buhay. Sa kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng imahe ng isang Diyos na hindi lamang nagmamasid mula sa malayo kundi aktibong kumikilos upang tayo'y mapanatili sa kanyang ligtas na yakap. Sa mga sitwasyong puno ng takot at kawalang katiyakan, ito ang ating matibay na sandigan. Ang kaalaman na ang ating Diyos ay nag-aalaga sa atin. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Nagsisilbing liwanag ang Kanyang mga pangako na nagbibigay ng pag-asa sa mga oras ng kadiliman. Sa Kanya, natutunan nating ang bawat pagsubok ay may layunin at ang bawat panganib ay isang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Sa ating pananampalataya, mahalagang tandaan na ang Diyos ay hindi lamang nag-aalok ng proteksyon, kundi Siya rin ang nagbibigay ng kalayaan. Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya, natatamo natin ang kalayaan mula sa takot na umaalipin sa atin. Ang mga takot na ito ay naglalaho sa ating pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sa Kanya, tayo ay pinalalaya mula sa mga tanikala ng pangamba at nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang bawat hamon. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa Kanyang walang hanggan at walang kondisyon na pag-ibig. Sa bawat hakbang ng ating buhay, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang Kanyang mga salita ay laging totoo. Sa mga pagkakataong tayo ay nahuhulog, Siya ang ating tagapagligtas na handang bumangon sa atin at ipakita ang tamang landas. Ngayon, sa pagsasara ng ating pagninilay, tayo ay lumapit sa Diyos sa panalangin. O Diyos, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga takot at pangamba. Salamat sa mga pangako mo na kami ay iyong ililigtas mula sa lahat ng panganib. Tinatanggap namin ang iyong pag-ibig at proteksyon sa aming mga buhay. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga laban sa iyo at kami ay umaasa na sa iyong mga pakpak kami ay ligtas. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong walang hanggan na pagmamahal. Amen. Sa bawat araw, isapuso natin ang mensaheng ito. Ang Diyos ay ating kanlungan at tagapagligtas. Sa Kanya, tayo ay ligtas. At sa Kanya, tayo ay may pag-asa. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ating nararanasan ang mga pagsubok at hamon na tila naglalagay sa atin sa isang sitwasyon ng takot at pagkabalisa.
Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na tayo ay bumalik sa mga pangako ng Diyos na nakatala sa Kanyang salita. Ang Salmo 91:14-16 ay nagbibigay ng isang napaka-espesyal na mensahe ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya sa ating mga pangangailangan. Sa mga talatang ito, nakikita natin ang isang pangako mula sa Diyos na Siya ay tutugon sa mga taong nagmamahal sa Kanya at nakikilala Siya. Ang mga salitang "ako'y ililigtas" at "ako'y poprotektahan" ay mga pagtitiyak na ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga dalangin, kundi Siya rin ay kumikilos upang tayo ay mailigtas mula sa mga panganib na nag-aabot sa atin. Ang Diyos ay hindi isang malayo at walang pakialam na nilalang. Siya ay isang mapagmahal na Ama na nagnanais na tayo ay mapanatili sa Kanyang mga bisig. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, madalas na ang ating mga takot ay nagmumula sa mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Subalit sa ating pagtitiwala sa Diyos, natutunan natin na ang mga ito ay hindi dapat maging hadlang sa ating pananampalataya. Ang Kanyang mga pangako ay nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim, nagbibigay ng gabay sa ating mga hakbang. Kapag tayo ay natatakot, maaring maging madali para sa atin na makalimutan ang mga pangako ng Diyos. Ngunit ang Salmo 91 ay nagsasaad na ang Kanyang mga pangako ay matibay at ito ay dapat nating panghawakan. Isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos ay ang ating pag-ibig sa Kanya. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang isang emosyon, kundi ito ay isang aktibong desisyon na ipakita ang ating tiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Sa ating pag-ibig sa Kanya, nagiging mas malalim ang ating pagkakaalam sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin. Ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang ililigtas at poprotektahan ay hindi lamang para sa mga sandali ng kagipitan, kundi ito rin ay isang paalala na Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga huling talata ng Salmo 91, nagdadala ito ng mensahe ng kasiyahan. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalok ng kaligtasan, kundi Siya rin ay nag-aalok ng kasiyahan sa ating mga puso. Kadalasan, ang ating mga puso ay naguguluhan sa mga bagay na hindi natin makontrol. Ngunit sa Diyos, mayroon tayong katiyakan na hindi lamang tayo ililigtas sa mga dilubyo, kundi tayo rin ay bibigyan ng kasiyahan at katuwang sa ating mga pangarap. Ang Kanyang mga biyaya ay umaabot sa ating mga puso at nagdudulot ng kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang mga pagbibigay at mga biyaya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Ang ating mga pangarap at mga dalangin ay hindi nawawala sa Kanyang paningin at sa tamang oras, ang lahat ng ito ay Kanyang tutugunan. Sa ating paglalakbay, mahalaga na tayo ay maging mapagpasalamat sa Diyos sa Kanyang mga pangako. Ang ating pag-ibig sa Kanya ay dapat na mag-udyok sa atin upang ipakita ang ating pagtitiwala kahit sa mga pinakamahirap na pagkakataon. At tayo ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya, hindi lamang sa panahon ng pangangailangan, kundi sa lahat ng oras bilang tanda ng ating pananampalataya. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin upang ipahayag ang ating mga pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa bawat hakbang namin sa mundong ito, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Sa mga panahon ng takot at pangamba, naway matatagpuan namin ang aming kanlungan sa iyong mga bisig. Ikaw ang aming matibay na muog
ang aming ligtas na kanlungan sa gitna ng unos. Sa iyong mga pangako, kami ay bumabalik upang ipahayag ang aming pagtitiwala. Diyos, sa iyong mga salita, ipinahayag mo na ang sino mang nananatili sa iyong lilim ay tiyak na makakatagpo ng kapayapaan. Naway sa bawat araw na lumilipas, kami ay lumapit sa iyo, naglalakad sa iyong liwanag at nakakaranas ng iyong mga biyaya. Sa mga oras ng kaguluhan, hayaan mo kaming maging matatag na hindi matitinag sa mga pagsubok na dumarating. Itinataas namin ang aming mga kamay sa iyo, O Diyos, at kami ay humihingi ng iyong lakas upang mapaglabanan ang mga hamon na dala ng buhay. Ipinapangako mo sa amin na ang mga anghel ay nakatalaga upang magbantay sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nawawalan ng pag-asa, naway maramdaman namin ang kanilang presensya. Ipadama mo sa amin ang kanilang pagkalinga at huwag mo kaming iwanan sa gitna ng dilim. Naway ang iyong liwanag ang magbigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumakad sa landas ng katuwiran. Itinuturo mo sa amin na sa bawat pagsubok ay may kasamang pagkakataon upang lumago at matuto. Sa iyong mga salita, O Panginoon, kami ay inaasahan. Sa mga sandali ng pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong tulong. Ang mga suliranin at kabiguan ay hindi hadlang sa aming pananampalataya. Itinataas namin ang aming mga tinig sa iyo, nagtatanong at humihingi ng direksyon. Sa kabila ng mga bagyo, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyong mga pangako. Sapagkat sa iyo natagpuan namin ang aming katatagan at lakas. Ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na sa bawat hakbang kami ay hindi nag-iisa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway maging liwanag ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ipinapakita mo sa amin na sa mga oras ng pangangailangan, naririnig mo ang aming mga panalangin. Ang aming mga pagluha at pagdaramdam ay hindi nawawala sa iyong paningin. Sa bawat hikbi, kami ay nagtitiwala na ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Kami ay naglalakad sa pananampalataya, umaasa sa mga bagay na hindi pa namin nakikita, ngunit alam naming sa iyo ang lahat ay posible. Sa aming mga pamilya, kami ay humihiling ng iyong pagkalinga at proteksyon. Naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Itinataas namin ang aming mga anak, O Diyos, na sila ay lumago sa iyong mga daan, malayo sa mga tukso ng mundong ito. Ipinapanalangin namin ang kanilang kaligtasan at kaalaman na sila ay maging liwanag sa kanilang paligid. Naway ang kanilang mga puso ay punuin ng iyong mga salita na sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, makikita nila ang iyong mga gawa sa kanilang buhay. Ang mga tao sa aming paligid ay nangangailangan ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit na sila ay makatagpo ng kagalingan sa iyong mga kamay. Sa mga naguguluhan at nawawalan ng pag-asa, naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at liwanag. Ipinagdarasal namin ang aming mga komunidad na sana ay magkaisa sa pagbuo ng isang mas mabuting mundo, puno ng pagkakaintindihan at pagmamahalan. Sa bawat araw, naway makilala ng kanilang mga puso ang iyong presensya at malasakit. O Diyos, kami ay nagtataas ng mga panalangin para sa mga lider ng aming bayan. Naway bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti sa lahat. Sa mga panahon ng hidwaan, naway maging tagapagdala kami ng kapayapaan at pagkakasundo. Sa bawat hakbang ng aming lipunan, naway magtagumpay ang katarungan at kabutihan. Itinataas namin ang aming mga tinig para sa mga naaapi at walang boses na sana ay makita ang liwanag ng iyong pagmamahal.
Sa aming mga puso kami ay nagdadala ng mga pasasalamat sa bawat biyayang natamo, sa mga maliliit na bagay na madalas naming hindi napapansin, naway maging mapagpasalamat kami. Ang bawat paghinga, ang bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama ay isang biyaya mula sa iyo. Naway sa bawat araw, kami ay maging dahilan ng saya at pag-asa sa iba. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway ang aming mga karanasan ay maging inspirasyon para sa iba na sa kabila ng mga pagsubok may pag-asa at liwanag sa iyo. Patuloy kaming umaasa sa iyong mga pangako, O Diyos. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay nananalig na ikaw ang aming gabay. Naway sa lahat ng aming ginagawa, maging kaluwalhatian mo ang aming layunin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway umabot sa aming mga puso ang iyong kapayapaan na walang kapantay. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay bumabalik sa iyo, umaasa na ikaw ang aming magiging lakas at kanlungan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nawawalan ng direksyon, naway ipakita mo sa amin ang tamang landas na dapat naming tahakin. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway maging maliwanag ang iyong mga kalooban sa aming mga puso at isipan. Hayaan mo kaming maging sensitibo sa iyong mga senyales at sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway makuha namin ang mga aral na nais mong iparating. Kami ay nagdarasal na ang aming mga puso ay maging handa at bukas sa iyong mga plano, kahit na ito ay maaaring hindi tumutugma sa aming mga inaasahan. Sa mga pagkakataon ng pagkakahiwalay at distansya, naway patuloy mo kaming pag-isahin sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Hayaan mo kaming maging mga tagapagdala ng kapayapaan sa aming mga tahanan at komunidad. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, naway kami ay maging handang makinig at umunawa upang ang iyong liwanag ay maghari sa aming mga puso. Itinataas namin ang aming mga panalangin para sa pagkakasundo at pagkakaisa upang ang bawat isa sa amin ay maging bahagi ng mas malawak na layunin na iyong itinakda. O Diyos, kami ay humihiling din ng kapayapaan para sa mga nagdurusa at nahihirapan. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong mga yakap sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, naway ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, kundi kasama mo sila sa kanilang laban. Tumulong ka sa amin na maging mga daluyan ng iyong pagmamahal at pagkalinga upang ang bawat isa sa amin ay makapagbigay ng lakas at pag-asa sa iba. Ang mga simpleng pagkilos ng kabutihan, kahit gaano ito kaliit, ay makapagbibigay ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Ipinapanalangin din namin ang mga tao sa aming paligid na nahaharap sa mga suliranin sa buhay. Maging ito man ay sa kanilang kalusugan, trabaho o relasyon, kami ay nagmamalasakit at umaasa na sila ay makatagpo ng solusyon at pag-asa. Naway ang bawat pagkakataon ng pakikipag-ugnayan namin sa kanila ay magdulot ng kaginhawaan at kagalakan. Ipinagdarasal namin ang mga walang trabaho na sana ay makahanap sila ng pagkakataong makapaglingkod at makapag-ambag sa kanilang mga pamilya at komunidad. O Panginoon, sa bawat hakbang namin, kami ay naglalakad ng may tiwala sa iyong mga pangako. Naway patuloy mong bigyang liwanag ang aming landas at sa bawat hakbang kami ay maging mas malapit sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, naway ipaalala mo sa amin ang mga nagdaang biyaya na iyong ibinigay. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang kami ay lumago at maging mas matatag sa aming pananampalataya. Sa aming mga pamilya, naway patuloy ang aming pagmamahalan at pagkakaunawaan. Itinataas namin ang aming mga anak, o Diyos, na sila ay lumago na may takot sa iyo at pagmamahal sa kanilang kapwa.
Naway mapanatili mo ang kanilang mga puso sa landas ng katuwiran at kaalaman. Ipinapanalangin namin na sila ay maging inspirasyon sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang komunidad, na sa pamamagitan ng kanilang mga hakbang, makilala nila ang iyong mga gawa sa kanilang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nagiging mas mapagpasalamat sa mga biyayang natamo. Ang bawat pagsubok na aming nalampasan ay nagiging bahagi ng aming kwento at patunay ng iyong katapatan. Naway maging inspirasyon kami sa iba na sa kabila ng mga hamon, patuloy na may pag-asa sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nagiging matamlay o nanlalamig, naway ipaalala mo sa amin ang mga dahilan upang patuloy na lumaban at mangarap. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at pagkalinga. Salamat sa mga biyayang natamo at sa mga pagkakataon na kami ay nariyan para sa isa't isa. Naway patuloy kaming maging liwanag sa madilim na dako ng mundo, at sa lahat ng aming gagawin, naway ikaw ang aming maging inspirasyon. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang mga makapangyarihang mensahe na ating nakuha mula sa Salmo 91. Ang mga talatang ito ay puno ng mga pangako mula sa ating Diyos na nagpapakita ng kanyang walang kondisyong pag-ibig at pag-aalaga para sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap sa buhay, ang ating Diyos ay nananatiling tapat at handang magbigay ng kanlungan at proteksyon. Madalas nating naririnig ang mga salitang huwag matakot, at ito ay hindi lamang isang simpleng o pahayag. Ito ay isang paanyaya mula sa Diyos na lumapit sa Kanya ng may tiwala. Sa gitna ng mga bagyong dumarating at mga takot na bumabalot sa ating puso, narito ang paalala na Siya ay ating kanlungan. Ang Kanyang mga pangako ay hindi natitinag, at sa bawat pagsubok ang Kanyang mga kamay ay nakahanda upang tayo ay yakapin at bigyan ng kapayapaan. Alalahanin natin na sa kabila ng mga hamon, ang Diyos ay may plano para sa ating mga buhay. Ang Kanyang mga kaloob ay higit pa sa ating inaasahan. Ang ating mga panalangin ay naririnig niya, at ang ating mga pangarap ay hindi nawawala sa Kanyang mga mata. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay laging naririto upang tayo ay patnubayan at bigyan ng lakas. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang ating komunidad, ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay narito upang tayo ay suportahan at hikayatin. Huwag tayong mag-atubiling ibahagi ang ating mga karanasan at mga pagsubok. Sa ganitong paraan, nagiging matatag tayo bilang isang pamilya sa pananampalataya, at tayo ay nagiging inspirasyon sa isa't isa. Habang tayo ay nagwawakas sa ating pagmumuni-muni, iniimbitahan ko kayong dalhin ang mga aral na ito sa inyong puso at isagawa sa inyong araw-araw na buhay. Isang mahalagang hakbang ay ang paglikha ng espasyo para sa Diyos sa ating mga puso at isip. Maglaan tayo ng panahon araw-araw upang makipag-usap sa Kanya, maging ito man ay sa pamamagitan ng panalangin, pagbasa ng Kanyang salita o simpleng pagninilay. Sa mga simpleng gawain na ito, unti-unti nating mararamdaman ang Kanyang presensya at pagmamahal. Huwag nating kalimutan na ang ating mga pagkilos ay maaaring maging daan upang ang iba ay makatagpo ng Diyos. Sa ating mga salita at gawa, naway maging ilaw tayo sa dilim na bumabalot sa mundo. Ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa, at sa ganitong paraan, sama-sama tayong magdadala ng pag-asa at pagbabago sa ating mga komunidad. Sa ating pagtahak sa landas na ito,
alalahanin natin ang mga pangako ng Salmo 91. Tayo ay tinawag upang maging matatag at puno ng pananampalataya, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha. Ang ating mga buhay ay dapat maging isang patutuo ng kanyang kabutihan at katapatan. Naway magdala sa atin ng lakas at inspirasyon ang mga kaalamang ito. Patuloy tayong manampalataya at umasa sa kanyang mga pangako. Ang ating Diyos ay hindi kailanman nagkukulang at siya ay laging nariyan upang tayo ay hawakan sa ating mga hinanakit at takot. Sa Kanya, tayo ay ligtas at nakasisiguro. Maging kumpleto tayo sa ating mga puso, sa ating pananampalataya. Harapin natin ang bawat araw na may pag-asa dahil ang ating Diyos ay nandyan upang tayo ay pagpalain. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay posible. Tayo ay patuloy na lumakad sa Kanyang liwanag at pagmamahal at sama-sama tayong magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya.